Stay updated and connected. Keep on following our social media accounts on Facebook and on Instagram at JCTGBTG Official. Are you a newbie sa ating church? Gusto mo bang mag-ministry even wala pang physical gathering? Here's your chance to be part of our discipleship cause. Join our 1FC online. Just send a message to our 1FC department on how to join. These days, napaka-importante ng spiritual and emotional sustenance. With this in mind, the church is offering a one-on-one Zoom counseling every Sunday from 11:30 a.m. to 3 p.m. We are here to listen. Hello! You! I know all of you have TikTok accounts po. Have you followed us na po? Di pa po? Why naman? Oh, I forgot to tell you. Our TikTok account po is at Friends Again TGBTG. Please share, follow, and connect. God bless everyone!
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Labunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried? I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 2:38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid kaibigan. Welcome po sa ating Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Salamat po sa ating Panginoon at muli na naman po tayong binigyan ng pagkakataon upang magkita-kita ang ating mga espiritu sa himpapawid, di po ba? Ang mga espiritu natin nandyan, tayo po ay nilikha ng Diyos, kaya ang bawat isa sa atin ay may espiritu. Kaya nga, pag tayo po ay nasa gawain, nagsasama-sama po ang ating mga espiritu. Amen? Sa ngayon po, tayo po ay magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Maghahandog po tayo sa Kanya. Magbasa po muna tayo sa Psalms 103, verses 11 to 14. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. For He knows our frame, He remembers that we are dust. Purihin ang Panginoon. Tunay nga po, nasa kapanahonan po natin ngayon, napakarami po talaga ang may takot, marami po ang nawawala ng pag-asa, pero nakita natin ang ating binasa. Tayo po'y mga tinawag ng Panginoon
at pinatawad sa ating mga kasalanan at nanduroon ang kanyang kahabagan sa atin habang tayo po ay nagkakaroon ng pagkatakot sa ating Diyos at nakikinig sa kanyang mga salita. Kilalang kilala tayo ng ating Panginoon. Nandyan ibibigay sa atin ang habag ng ating Diyos. Amen? Sapagkat bakit? Alam niya na tayo po ay weak. Alam niya kung anong frame natin. Alam niya na tayo ay galing lang sa dust, di po ba? Kaya sa bawat isa sa atin na nagkakaroon ng fear sa buhay po natin ngayon, ipakita lang natin na higit tayong takot sa ating Diyos at makikinig tayo at susundin po natin ang kanyang mga salita. Alright, ayuko po natin mga ulo, tayo po manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umaga na to. Sa ngayon po, Lord, hinihiling po namin ng basbas mo. Basbasa mo po kami sa amin pong paglilingkod sa inyo, Ama. Tulungan mo po kami at bigyan mo po kami ng bukas na kaisipan, na maunawaan po namin ang lahat ng mga bagay na sasabihin mo po sa amin. Hinihiling po namin, Lord, ang double portion ng anointing mo sa aming beloved Bishop, na gagamitin mo po sa aming lahat ngayon upang kami po ay turuan. Maraming salamat po at alam po namin na panibagong kalakasan na naman ang ipagkakaloob mo po sa aming lahat. Sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Praise the Lord! Samahan niyo po kami magpuri sa umagang ito. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipalakpak po natin sa ating Panginoon. Come on! Righteous ruler of the nations, He's the God who gave us freedom. All the earth will rejoice. Let the people now shout for joy. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth, now in His presence we sing. As His people bow before Him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till His kingdom come. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Sally Mahan ng PM San Juan. Ibig ko pong magpatotoo tungkol sa nangyari sa aming pamilya na halos lahat kami sa pamilya ay nagka-COVID. Nauna po yung asawa ko sapagkat siya po talaga yung niras namin sa ospital dahil ilang araw nilalagnat, inuubo. Nakitaan po siya ng severe pneumonia. At siya po ay na-confine doon kasama po yung bantay na nalaman po sa swab test na positive. At kami po lahat ay sinwab test, nag-positive. 3 sa mga anak ko po ang napunta sa quarantine at kaming 2 ng asawa ko ang napunta sa hospital. Pinapanalangin ko po kay Lord kasi ako po naupunta ng Taal Hospital na yung asawa ko sana po hindi na po siya mapunta sa ibang ospital kasi pag napunta po siya sa ospital ng mga COVID, wala pong magbabantay sa kanya. Pinagbabawal po doon ng bantay. Sa awa na po ni God, lumabas sila doon sa ospital na may kasama siyang bantay at nakarecover po siya. Pati po yung 3 anak ko, nakarecover po. Samantalang po ako, naiwan sa ospital, minumonitor dahil po meron po silang nakitang hindi maganda. Una sa lahat, sa x-ray ko po, nakitaan po ako ng severe pneumonia. And then, lumalaki daw po yung puso ko, kaya po ako pinunta sa Today Echo. And then po, araw-araw po ako nakikinig ng salita ng Diyos katulad po ng Fritzy Pastor at Chris Louie. Sa GBS, nakakonekta po ako sa mga dasal ni Pastora. Nakita ko nga po yung name namin family at pumukaw po sa akin yung salita ng Diyos doon po sa verse ni Pastor Louie Santos tungkol sa verse na agawin sa kamatayan. May verse po doon na Act 20, 23-24. Kailangan po natin panghawakan ng gospel of God na peace. Pag meron po tayong kapayapaan sa puso, hindi po tayo matatakot kung ano man po ang dumating sa atin, lalo po mga problema, hindi po tayo matitinag. Yung po pinahawakan ko. At yung verse po sa Bible na Awit 91, lagi ko pong dinadasal yun araw-araw. Doon po kasi ako humuhugot, doon po ako kumakapit na sabi po kasi doon, tumawag ka kay Lord at siya po ay sasama sa lahat ng problemang dadalhin mo, siya po yung magpapalakas sa iyo at magpapagaling. Sa lahat po ng tumulong sa amin sa pagdarasal na kagalingan ng buong pamilya, maraming salamat po. At sa mga ka-member namin po na nagbigay po ng tulong pinansyal habang nasa ospital po kami. Maraming salamat po. Bahala na po si Lord sa inyo magbalik kung ano po yung naitulong niyo sa amin. Maraming salamat po kina Pastora, kina Pastor at sa lahat po ng mga member na nag-text brigade po sa aming kagalingan. To God be the glory. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more
as a deer pants for the waters, so my soul longs after you. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, Lord. We give you the highest praise. Magandang umaga po sa inyo lahat at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sapagkat sa pagkakataong ito muli tayong binigyan ng Diyos na tayo po yung muli mag-aral ng kanyang salita at sa ganun po ay maunawaan natin ang kanyang kalooban po. Lalo sa panahon ngayon, kailangan po natin ang kalakasan, kailangan po natin ang kaliwanagan para sa ganun po ay makalaban tayo sa lahat ng mga dumarating sa ating buhay po. Alam ko lahat kayo, meron kayong kanya-kanyang kabigatan sa oras ito. Maaaring meron sa inyo sa physical, meron sa spiritual, meron sa finances. Pero kayo mag-alala po, ang Diyos natin firmly made to go ng ating Panginoon. Basta isa lang po ang bilin ng Lord, yung lahat ng ating pag-aaralan po ay kailangan po na isa puso po natin, tapos isagawa po natin at naniniwala ako lahat ng problema natin ay masosolve po natin. Pero pag ang lahat, sige po, tayo po ay manalangin po muna tayo. Yuko natin ang ulo natin, pikit natin yung mga mata. Diyos na nasa langit, pasasalamat uli sa iyo, Panginoon, ng buong puso, sapagkat muli, binigyan mo kami ng pagkakataon para muling makinig at mag-aral ng banal na salita. Batid mo, O Diyos, ang pangangailangan ng mga anak mo, pero ako hindi ko alam, pero ikaw alam mo. Mula sa spiritual, physical, sa material na bagay, marami mga anak mo ang siyang namumroblema, lalo sa panahon ngayon ng pandemya. Tulungan mo bawat isa na maunawaan ang sasabihin mo, mabuksan ang puso at isipan, O Lord, para sa ganon, makuha namin ang lahat ng sasabihin may apply namin sa aming buhay sa ikalulutas ng aming problema. Pero tulungan mong kumilos ka sa umagang ito, padaluin mo po, special anointing mo, ang iyong mga special revelation para sa ganun po, ang lahat naman nakikinig ay maramdaman namin na ikaw mismo ang siyang mangungusap sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, at tumaasa kami ng tagumpay dito sa pangaral nito na yung salita. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, brothers and sisters, let's open our Bible in the book of Ephesians chapter 3, verse 17 to 19. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. And our subject today is entitled Borderline. Okay, brothers and sisters, kung mapupuna po ninyo, sa buhay ng tao ay hindi nawawala ang hidwaan or conflict or yung hindi pagkakasundo. Maging sa gobyerno po, family or friendships, o sa school o business sector, at sa lahat ng mga sector ay mapupuna natin ang hidwaan. Sa katunayan po, sa Luke 17:1, Jesus said, then he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. Ang Lord na mismo nagsabi na imposibleng walang mang-opensa sa kapwa niya. Why? Ba't niya sinabi ito? Kasi naniniwala po ako na maraming mga dahilan kung bakit. Meron sa pagkakaiba, sa ugali o prinsipyo, o maaring sa pride, o maaring sa pera, hindi napagbigyan, kinalaban, inagrabyado, minaliit. Totoo po lahat ito. Kaya lang bakit umaabot ang tao sa ganito. At maging mga Kristiyano po ay hindi ligtas sa mga hidwaan. Nasasangkot din po mga kapatid. Kung mapupunan ninyo, when Joshua was about to divide the land to the Israelites,
meron siyang isang word na binanggit nang hindi lang isang beses binanggit po. Sa Joshua 18:12, ang sabi ng Bible, their border, take note the word border, on the north side began at the Jordan. And next, Joshua 18:13, the border went over from there toward Luz to the side of Luz, which is Bethel, southward. And also sa next verse, in verse 14, then the border extended around the west side to the south. So sa verse 20, and then Jordan was its border on the east side. So meaning, nang hinati ni Joshua ang lupain para ibigay sa lahat ng mga angkan na Israelites ay nilagyan ni Joshua ng hangganan o borderline na bawat loteng binigay sa kanila para alam ng bawat isa kung hanggang saan lang siya para hindi siya lumagpas at para maiwasan na hidwaan o conflict paglipas ng mahabang panahon. Dahil kung hindi, ay malaking gulo po yan kapag walang borderline. Now, saan nag-originate ang borderline? Yan ang tanong ngayon. For information sa Diyos po, nagumpisa. In the book of Job 38 verse 4 to 5, the scripture says, where were you when I laid the foundations of the earth? Tanong niya kay Job, tell me if you have understanding. Who determined its measurements? Take note, measurements, yung sukat. Surely you know, or who stretched the line upon it. May line na in-stretch ng ating Lord. So siya sumukat, pati naglagay ng borderline dito po sa mundo nang gawin po ito. Ngayon, kung tutusin, sana ginawa niya mas malaki pa ang mundo para hindi talaga kahit dumami tao, hindi magsiksikan po. Alam niyo kasi napakalaki ng kalawakan mga kapatid. Pero why? Bakit hindi niya ginawang ganung kalaki ang mundo mga kapatid na sobrang laki? Kasi gagawa pa siya ng sun, tsaka gagawa siya ng moon. At ang distansya, ayun na naman ang distansya. Ang distance ng dalawa ay tamang sukat lamang po. May borderline din po. Dahil pag malapit lang ng bahagya, sunog po ang tao sa mundo. Kapag napalayo naman, magiging halos yelo ang buong mundo, maninigas tayo sa lamig. Bakit hindi lang gawin kaya ng Lord na palaki yung araw ng sobrang laki, tsaka yung buwan sobrang laki, tsaka niya sukatin ngayon, para kita natin na parang malapit lang sa atin sila. Hindi rin pwede kasi po, gagawa pa siya ng milyong planeta. Mga bituin na ang distansya ng bawat isa ay may sukat din po. So mula sa araw hanggang doon sa mga bituin na yan, may sukat pa rin ng Lord. Kaya hindi pwedeng lakihan ng gusto ang araw tsaka ang buwan. Dahil may borderline pa rin mga kapatid, may sukat pa rin. And then sabihin natin, ba't hindi na lang yung bituin ng itaas ng gusto para malakihin natin itong araw? Hindi rin uubra dahil lalapit naman siya sa throne of grace. Paradise sa pang susunod doon mga kapatid, na hindi pwede lumapit din po yan doon. Kaya doon yung makikita may mga distansya, may mga borderline lahat mga kapatid ng ginawa ng Lord. Pero sa kabila ng ginawa ng Diyos, ang tao ng tirahan na itong earth, ginawa niya. Abay, pinakailaman pa rin pati ang buwan, pinuntahan yung Mars, lumagpas sa borderline mga kapatid. Sa katunayan, yung alam ko, pati yung araw, gustong puntahan, di nga alam mapuntahan eh. Ibig sabihin, dapat ang tao, sa mundo lang nilagay ng Lord, dapat dito lang tayo. Pero lumalagpas din sa borderline mga kapatid. Yan ang isip ng tao, mahilig lumagpas sa borderline na ginawa ng Diyos. Sa katunayan, sa Genesis 1:9-10, ano sinabing gano'n? Then God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. Sa verse 10, and God called the dry land earth, and the gathering together of the waters He called seas. And God saw that it was good. So ginawa niya po, yung may parteng pinatuyo siya para tawaging land, at may parteng may tubig para tawaging dagat. Ngayon, nilagyan niya ng hangganan ang dagat at saka ang lupa. May borderline din po yan. Pero anong ginawa ng tao? Yung dagat ay ginawan lupa. I-reclamation kung tawagan nila, pati sa ibang bansa. Ganyan ang gawa po. Lumagpas na naman sa borderline ang tao mga kapatid. Kaya siguro sa galit ng Lord mga kapatid, pinahintulid yan tsunami. Why? Para yung lupa naman ay ginawa naman yung dagat. Dahil ginagawa ng tao yung dagat, ginagawa ng lupa, ang ginawa ng Diyos, yung lupa naman, ginawa niyang dagat. So gumawa ng parais, gumawa ng parais ang Lord. Kung sa maraming puno, hindi ako nakamera, libong puno lahat nandiyan dyan, may mga bunga yan. Nilagyan niya ngayon ng borderline. Pwedeng kainin lahat yan. Sige, Eva, Adan, pwede nyo kainin lahat. Pati bunga kainin nyo, pati yung puno kainin nyo na rin. Walang problema sa Lord. Pwedeng kainin lahat. Maliban sa isang yan na nasa gitna. Ako naniniwala may borderline yan. Ganong kalaki na lang yung borderline na yon.
Kung titignan nyo maigi po, napakaraming puno at isa lang puno yung sa gitna, tsak maliit lang yung borderline niya mga kapatid. Pero anong ginawa ni Eva? Lumagpas pa rin doon sa borderline. Samantalang libo-libo na nandyan, dami ng pwedeng kainin, lumagpas pa rin. Kinain pinagbabawal na bunga. Hayun, nasumpa tayo mga kapatid. Nagkaroon din ng borderline. Kanya ang problema. Nagkaroon ng problema between God and man. Why? Lumagpas sa borderline. Tatandaan niyo, pero pag lumalagpas sa borderline, nagkakaroon ng problema mga kapatid. Na mag-provide ang Lord ng pagkain para sa tao. Gulay, prutas, baboy, manok, baka, kambing, isda, marami pa yung iba para kakainin ng tao. Kung tutuusin, nandyan na lahat ang vitamins, mga nutrients para maging malusog tayo. Pati gamot nandyan dyan eh. Sa mga gulay na nandyan lahat, gagaling ka pag may karamdaman ka. Pero ano nangyari? Yung food na dapat bumubuhay, ang siyang pumapatay sa tao. Ang tanong bakit? Iba kasi para kumita, minumodify nila yung pagkain, lumagpas sa borderline, ito imbis na ibebenta na lang, lalagyan pa ng chemicals mga kapatid. At ito na may ibang nakabili, lulutuin na lang, lalagyan pa rin ng chemicals para sumarap. Kaya ano nangyari mga kapatid sa paglagpas sa borderline? O kaya marami nagkakasakit, marami na didisgrasya. Yung iba naman, sinabi ng doktor, na kapag ang height mo ay ganito, dapat ganito rin ang timbang mo. At totoo rin, naniniwala ako. So may borderline po yan. So ibig sabihin, kailangan lagyan ng limit ang intake ng pagkain. Kailangan meron lang sapat na pagkain talaga. Ano ginawa ng iba? Ano ang limit? Lagpas sa borderline. Kain dito, kain doon, kain dyan, kain doon. Lalo nang mauso itong eat all you can. Sige, kain. Halos pati plato, kain. Sige, lagpas sa borderline. Ang katawan, ano nangyari? Pati yung katawan, lumagpas sa borderline. Kanya nangyari po, ang bilbil, lumagpas eh. Lahat nakalagpas yung bilbil dito, nakalagpas na, nakalagpas dyan. Ang tanong bakit? Lumagpas sa borderline eh. Pati pisngi, lumaylay na rin mga kapatid, pati braso, lumaylay na rin. Sa sobra, lahat po lumagpas. Kanya lahat po lumagpas sa borderline. Pati katawan, lumagpas sa borderline mga kapatid. So dyan yung makikita kung gaano. Meron ako alam noon mga kapatid namatay po siya. Alam niyo, lumagpas pa rin sa borderline eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-funeral service ako eh. Aba, yung paa nakalabas doon sa kabaong eh. Ibig sabihin po mga yung paa niya, lumagpas pa rin doon sa kabaong, lumagpas pa rin sa borderline. Ngayon, meron naman akong na-funeral service. Abay, nagulat ako, ganun kalaki naman yung bakandero sa ataol niya. Ibig sabihin, ito naman, lumagpas naman yung ataol doon sa tao. Lumagpas pa rin sa borderline, sa diretso salita. Ibang klase na nga paglagpas mga kapatid, nagbubunga ng sakit na humahantong sa kamatayan po. Ngayon, pagdating sa asawa, ang sinabi ng Lord, mahalin mo asawa mo, dapat isa lang talaga. Pero iba noon ginawa, lumagpas na naman, meron may dalawa, meron may tatlo, meron may apat, meron may lima, lagpas uli sa borderline. Kaya resulta, away, budget dito, kapo, sidwaan ng mag-asawa, kadalasan, humahantong sa hiwalayan, mawawasak ang pamilya. Kaya pati buhay ng tao nilagyan ng borderline ng Lord eh. Si Methuselah inabot ng 969 years, pero namatay pa rin siya. Kaya sa Psalms, ginawa niya 70 to 80 na lang. Lalo kung malakas daw, pwede naman lumagpas pa, iba lumalagpas pa rin. But what I'm trying to point out ay nilagyan pa rin ng borderline ng Lord. Now, naalala ko itong bigla itong Israel at Palestine na kailan lang ay involved sa gera. Why? Ang pinag-aawain dyan, borderline din. Yung China, Philippines, Vietnam, Japan, Malaysia, anong pinag-aawayan? Ang paglagpas ng China sa borderline. Basta lumagpas, gulo na yan eh. Sigurado yon. Once na lumagpas sa borderline, nagkakagulo mga kapatid. Mag-isa mag-asawa. Pag ang pananalita, foul. Kung tawagin foul, ika ang salita mo, nakakasakit. Lagpas na sa borderline. Ang resulta, away po or hiwalayan. Sa magkaibigan, ganyan din. Kapag walang borderline, may umaabuso, away din sa huli. Sa family, kapag walang borderline, may nawawalan ng respeto, away pa din sa mangyayari. Kaya kung mapupunan ninyo, bakit nga ba lumalagpas sa borderline ang tao? Yan ang tanong ngayon. Sa lahat ng relationship, samahan, organization, government, company, family, school, business, lahat naman ng yan may borderline eh. May mga nakaset na rules, laws, regulation na dapat sundin. Pero may lumalagpas pa rin. Why? Nakasulat na, pinagbigay, alam na, yung borderline, sinusuway pa rin. Bakit nga? Because people do not want change and refuse to change. Ayaw magbago ng tao. Ang gusto nila yung ay manatili sa dati nilang kinakagawian, kung saan sila komportable, doon sila. And basically, people refuse to be controlled by other people and put under rules and regulations. Why? Well, I remember when God giving the Israelites a chance to change their circumstance from being slaves to free men. Magmula sa pagiging slaves, sila po ay lalaya.
So God set them free but gave them His 10 commandments. But they refused to obey. Hindi rin sumunod. Ang gusto pa rin nila yung dati sa Egypt, ang gusto namin, mas prepare namin na mag-i-slaves na lang. Pero sa ganang kinakain namin, nakikita, nagagawa namin ang gusto namin gawin. Kaya malaya kami kaysa ngayon kasi limitado na ngayon ang kilos namin. Yun ang sabi na. Kung ano yung nakabisnan, kung ano yung nakasanayan, yun ang gustong piliin. Why? 2 Timothy 3:2. Ang sabi ng Bible, and people will be lovers of themselves. Yun. Ang iniisip ay yung sarili lang, hindi yung pangkalahatan. Kasi basically, ang borderline, pangkalahatan ang borderline. Pero mga tao, ayaw nga niya, kaya gusto niya pansarili niya. At nang nasa wilderness na ang mga Israelita, nagreklamo sila dahil wala silang tinapay. Sa Exodus 16:4, ito sinabi ng Bible. And then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you. Papaulan ng tinapay. And the people shall go out and gather a certain quota. So may quota, may borderline. Every day, may quota every day. That I may test them whether they will walk in my law or not. Kung susunod sa borderline o hindi, sa diretso salita. Pinagbigyan, pero may borderline. Ang utos, kumuha lang para sa isang araw na kakainin. Yun lang. Ngayon, ano ginawa ng mga Israelita? Exodus 16:17 sa Tagalog. Namulot nga ang mga Israelita nung tinapay. May kumuha ng marami, may kumuha ng konti. Walang kumuha ng sakto. Meron marami. Yung iba naman, konti naman yung kinuha. Wala pa rin sumakto, mga kapatid. Hindi pa rin sumunod. Lumagpas pa rin sa borderline. Iba, hindi naman umabot sa borderline. Kahit sinabi na Lord na kunin yung tamang konsumo sa isang araw, yung iba, kumuha pa rin ng marami. Yung iba naman, konti. Walang kumuha ng eksakto, mga kapatid. Ano ginawa ng Lord? Exodus 16:18. Ang sabi ng Bible, ngunit nantakalin nila ang kanilang nakuha. Ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng konti ay hindi naman nagkulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Ang Diyos na gumawa ng paraan, sinakto ng Lord, mga kapatid, para masunod na yung gusto niya talaga dahil nga ayaw, lumalagpas talaga sa borderline. Exodus 16:19. Ano sinabi nga noon? Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ayun, huwag na naman magtitira. So meron naman batakaran naman, huwag magtitira. Ubusin lahat sa diretso salita. Verse 20, ano sabi nga noon? Ngunit ang ilan sa kanila hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, inuod at bumaho ang tinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moses. Nagtira pa rin. Sinabi ng huwag magtira, nagtira pa rin. Hindi pa rin sumunod, mga kapatid. Sa madaling sabi, ang Lord naglagay ng batas para may borderline ang tao, para sa kaayusan at ma-avoid ang conflict at kaguluhan. Pero ang tao po ay hindi pa rin makasunod. Kagaya ng mga Israelita, hindi pa rin. Sa katunayan ng nilatag ang borderline, which is the law of Moses, out of 3 million people ay 2 lang po ang nakasunod dito at nakarating sa promised land. And even Moses, the law implementer, the one who implemented the borderline, did not make it. Hindi rin nakapunta, hindi rin umabot. Kasi lumagpas din siya. Ang sabi ng Lord sa kanya, kausapin yung bato. Ginawa niya, pinukpok niya yung bato, mga kapatid. Lumagpas din sa borderline. Kaya hindi rin siya nakarating. So aminin natin, mga kapatid, pati sa kaligtasan ng tao ay nilagyan niya ng borderline, nilagyan ng Lord. Ginawa niyang exclusive lang ang kaligtasan para sa mga Israelita. But in the New Testament, hindi na po. Ito sabi ng Bible, John 3:16, for God so loved the world, hindi Israelites lang, the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So inalis niya ang borderline ng kaligtasan at inopen niya ang lahat ng tao sa world. Inopen niya ang kaligtasan, no limit. At sino man maniwala ay maliligtas. Kahit sino ka pa, maliligtas ka. Why? 1 Timothy 2:3-4, Tagalog. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Lahat ng tao. Yun ang nasa heart ng Diyos. Gusto niya lahat maligtas. Walang borderline pagdating na sa kaligtasan. Alam niyo, ang inalis ng Lord na borderline ay yung pag-ibig niya sa tao. Dati mga Israelita lang ang beloved niya, kung tawagin, minamahal niya. Pero ngayon lahat ng tao ay inoper niya ang kanyang pag-ibig po. Na kahit gaano ka kasama, mahal ka pa rin ng Lord at gusto niyang maligtas ka pa rin. In fact, in Ephesians 3:17-19, yung binasa natin kanina, ano sabi gano'n? That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love,
may be able to comprehend with all the saints what is the width, what is the length, what is the depth, and what is the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now, the Bible says that the love of God surpasses knowledge, that you may be filled with the fullness of God. Question is this: how can you know something that surpasses knowledge? Second question: how can you fill with the fullness of God when God cannot even be contained in the universe? Now, I believe that answer lies in the phrase, being rooted and grounded in love. Now, question is this: what is rooted? Second is, what is grounded? And third is, what is love? Now, the answer is that the tree of Calvary was rooted. Yung pong ginamit na puno doon, ay kahoy doon galing sa puno na nandun ang ugat. And the cross was grounded. Dahil yung mismong cross na yung binaon po doon sa ground. Therefore, the only way we can know the love of God that surpasses knowledge is by focusing our eyes upon the cross of Calvary. Please listen carefully. And seeing the width, seeing the length, seeing the depth, the height of the love of God. In what way? Sa paanong paraan? Now, we can see the width of His love as the Lord Jesus Christ stretched out His both hands on the cross, which is a symbol of no restriction, no borderline love of God to us. Ganun tayo kamahal ng Lord, na binukas niya ang kanyang kamay sa cross po dahil pinako siya. Ibig sabihin noon ay ganun kalawak ang scope ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao, na kahit sa kabila ng ating kahinaan, mahal na mahal pa rin tayo ng Lord. Handa kanyang tanggapin ang bukas ang dalawang kamay. Kanya, pag sinabi po kung gaano kalawak ang kanyang pag-ibig po, ay yung width na kanyang pag-ibig, ganong kalaki po. Walang hanggan, basta binukas niya ang kanyang kamay, walang hanggan, kahit sinong gusto lumapit ay kanya pong tatanggapin. Yun ibig sabihin ng Lord. Pangalawa, to what length did He go? Yung haba ng kanya pong pagmamahal sa atin. Gaano kahaba ang tagal ng kanyang pag-ibig sa atin? Revelation 13:8 says, and he who dwell on the earth will worship Him whose names have not been written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. So, He was slain before the foundation of the world. Ang pagkakaalam ko mga kapatid na talagang sabihin natin, dun sa foundation mismo ng Lord, ay meaning wala pa ang word, nasa isip na niya tayo po. Nagagawin niya sa cross alang-alang sa atin. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Lord sa atin, ng Diyos sa atin. For information, God is the beginning. Pag sinabi yung umpisa, ang Diyos po, walang umpisa, siya mismo ang umpisa. At kung paano siya ang umpisa, doon din nag-umpisa na gusto niya tayo po ay iligtas po. So ilang libong taon nang lumipas, bilyon-bilyon taong sumalansang sa Diyos mula na ang Diyos ay Diyos. Hanggang sa ngayon ay hindi nagbago ang pag-ibig niya at yung kagusto niya iligtas ang mga tao, hindi po nagbago. Kaya pag love ng Diyos, ang pinag-usapan po ay no borderline po. Wala rin borderline. Ang length po ay yung haba ng kanyang pag-ibig sa atin. Now, how deep is the love of God for us? Ganong kalalim? Kung gaano kalalim ang sugat niya na tinamo, na lumabas na ang kanyang laman sa bawat hagupit na tagos sa laman, tagos sa buto, at tagos sa kanyang soul, ang sakit. Talagang no borderline. Ganong kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung gaano kalaking kahiyang tinamo niya, nahubarang ka sa publiko, insultuhin ng mga tao, nilitis kasabay na magnanakaw, pinagpilian, ngunit ang magnanakaw ang pinili, pinaglaruan bilang kunwaring hari, walang borderline ng kahihiyan ang inabot niya. Samantalang Diyos siya na nagkatawan tao. Kung tutusin, anong ginagawa sa Diyos na nasa langit? Hindi ba niluluhuran siya roon, sinasamba siya doon, kinatatakutan at ginagalang ng buong paghanga ng lahat ng mga nilalang na nandun sa langit? Pagkatapos, ganun ang kahihiyang ginawa ng mga taong nilikha lang niya. Kanya ganun yung pagtitiis at pagpipigil na ginawa niya sa kanyang pagka-Diyos para lang ipakita sa atin kung yung lalim na kanyang pag-ibig niya sa ating mga makasalanan. Ganun kalalim po. Kung gaano katindi yung sugat na pako niya sa mga kamay at paa na tagos doon sa kahoy.
Ibig sabihin, yung butas ng pako sa kamay at paa niya ay wala rin borderline. Tagos sa laman, tagos sa litid, tagos sa ugat, tagos sa buto niya. Hanggang sa umabot doon sa kahoy, mga kapatid. Hindi pa nasiyahan ng mga tao. Patay na siya, nansinibat pa rin sa tagiliran po. Para siguraduhin patay na nga siya. Tagos uli sa laman, sa buto, sa soul. At sakit ito kung buhay pa siya nung oras na yon. At hindi lang yon. Ang kanyang matinding sugat na tinamo ay naging dahilan para tumagas ang kanyang banal na dugo na walang bahid ng kasalanan. At ito naging daan para tayo maligtas po. Bukod sa lahat, walang pinipili ang dugong yan. Maging sino ka man, maging ano ka man. Maging Pilipino ka, maging Amerikano ka, Australian ka, Spanish ka, African ka, Korean ka, Japanese ka. Naka-offer ang kanyang dugo para sa lahat ng tao sa world. Maging sino ka man, ano ka man, gaano ka man kasama, ay gusto ng Lord na maligtas ka pa rin. Walang borderline at ganong kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Alam nyo, isa lang ang nilagyan niya ng borderline. Yun ay kung paano ka maliligtas. Isa lang po ang way. Yung hindi po 2, 3, 4, kundi isa lang. And it is through the blood of Jesus Christ. No less, no more. Yun lang po ang magliligtas sa atin. Talagang isa lang, hanggang dun lang ang borderline. Isa lang ang way, sa dugo lang ng ating Panginoon po. Now, what is the height of His love? Gaano kataas naman? Look up and see Him on the cross praying in agony. Father, forgive them, for they know not what they do. So walang hanggang pagpapatawad at pangunawa sa mga gumagawa ng kasalanan sa Kanya, kahit yung lahat na involved sa pagkakapatay sa Kanya ay grabe ang pagpapatawad ng ating Lord. Kasi sinabi pagdating sa forgiveness, 70 times 7. Ang sabi sa Matthew 18:22, ano sinabing ganon? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So, ibig sabihin, it doesn't mean 490 times, but unlimited forgiveness. No borderline, magpatawad siya. Lalo't sobrang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan na ginawa ay ganun po katindi. Those are the width and the depth and the length and the height of His love for us. No borderline. Walang borderline. Ngayon, bakit ganung klase ng love ang pinagkaloob sa atin ng Lord? In Romans 8:35, the Bible says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Sa ibang verse, or death, kasama ang death. Now, Paul said that even death cannot separate us from the love of Christ for us. So, Christ first loved us and gave us an irreversible or irresistible love. That's why we love Him as well. Kaya natin minahal siya, una siya nagmahal. And that's how it should be. Because if He loved us and we do not love Him back, it won't work. Hindi po mag-work out. His love for us cannot stand alone. It must be a mutual love. Though our love for Him cannot be compared to His love for us, we must still reciprocate His with ours. So pag-ibig natin, kailangan meron siya at meron din tayo. As a matter of fact, in John 3:18 says, and he who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So it was clearly said that those who do not believe in Him are condemned, even if He loves all people. Kahit mahal niya, John 3:16, binasa natin kanina. That's why, in John 13:34-35, ito na po yung sinabi niya. A new commandment I give to you, that you love one another. As I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. So, mabigat in salitang love one another. The Lord Jesus Christ gave a new commandment to love one another. It's a new commandment, my friend, but also pertains to the law of Moses, a law restricting the Israelites while serving us a borderline. Now, meaning, loving one another does not violate the law of Moses. Instead, it executes the law. Because if people love one another, nobody will commit adultery or commit thy neighbor's wife. Nobody will steal or dishonor their parents. Masusunod yung law of Moses kung nagkusa, kung ang tao'y may pagmamahalan sa isa't isa. Likewise, Paul said in 1 Thessalonians 4:9, ano sabi niya ganon? But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourself are taught by God to love one another.
you yourselves are taught by God to love one another. 1 John 3:11, si Paul yan, ngayon si John naman. For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. Next verse, 1 John 3:23. And this is the commandment, that we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another as He gave us commandment. So St. Paul and St. John both said that we have to love one another. Why? Ang borderline po ay kaayusan. Pero ito din po ang dahilan ng hidwaan or conflict. Kasi nga lumalagpas sa line ang isa't isa. But if we love one another, no one will cross the line because we don't want to hurt anyone. Why? Because love does not rejoice in iniquity or wrongdoings or going beyond what's proper and acceptable. So ibig sabihin yun, pag may pag-ibig po sa isa't isa, walang lalagpas sa borderline eh. Kasi alalahanin mo yung damdamin ng ibang alalahanin mo, hindi sarili mo, kundi ibang alalahanin natin. Kanya nandoon mga kapatid na ayaw mong lumagpas ka doon sa borderline mo, alam mo magagalit yung kaibigan mo, alam mo magagalit yung minamahal mo pagka ginawa mo yung bagay na yun. Kaya hindi mo gagawin. Kaya hindi na kailangan yung 10 Commandments. Doon mismo sa pag-ibig na yun, magtuudyok na sa'yo para huwag kang lumagpas sa borderline. Sa example, si David and Jonathan, magkaibigan po yan. They love one another as genuine friends. Para silang genuine friends. That's why David never hurt or abused Jonathan. Likewise did Jonathan. Kahit nahidwaan yung tatay niya at si David, hindi sila nagkaroon ng problem. They did not cross each other's line. Why? Because they love one another. Walang lumagpas sa borderline sa kanila. When you love one another, that will be the last thing you will do. Both of you will not cross each other's lines. Why? Because you have mutual respect, which is one of the main ingredients of love. Pag sinabing love, yung respect nandoon po. Kaya pag lumalagpas sa borderline, nawawala yung respect. Yun ang ibig sabihin nun. Pag lumagpas ka sa borderline, wala na yung respect mo rin sa tao. At kaya nawawala respect, nawawala o nababawasan ang pag-ibig ninyo sa isa't isa. Kaya kung magmamahalan lang tayo po sa isa't isa, walang lalagpas sa borderline po. At kung may lumagpas man na hindi sinasadya, no problem pa rin. Because kapag may love ng kamali, without borderline, yung patience natin nandun pa rin. Yung understanding nandun pa rin. At wala din borderline yung forgiveness. Why? Hindi pa man humingi ng tawad, pinatawad mo na eh. Why? Dahil yung forgiveness without borderline, nauna nang binigay ng Lord sa atin. Kaya check na maaalala mo na basta't nandun ang love mo sa kapwa mo, lalo na sa kapwa believers mo, maaalala mo. Ako rin, alam ko, pinatawad ako ng Lord na walang borderline ng pagpapatawad sa akin. Kanya, madali ka magpatawad sa iba. Madali ka makaunawa sa iba. At malawak ang iyong, wala rin borderline ang patience mo sa iba. Ang tanong, bakit? Kasi mahal mo yung tao. Kanya yung respeto mo nando doon. And basically, pag ganun po, pag nando na respect, wala pong lumalagpas sa borderline, mga kapatid. Basta respeto nandoon po. Pero hindi magkakaroon ng respect pag wala yung pag-ibig, mga kapatid, sa tao. Now, who knows? Baka yun na lang iniintay ng Lord sa mga believers kaya hindi pa siya dumarating. O hindi pa dumarating ang tugon sa problema mo. Dahil nga dyan. Kanya sa oras na ito, gusto kong linawin sa inyong lahat. Yung pag-ibig sa isa't isa, napaka-importante po. Pag yan na nawala, siguradong lalagpas tayo sa borderline, mga kapatid. Sigurado po. Now, para doon sa mga may problema man, lahat na may problema, please listen to me. May sinabi ang Lord sa Matthew 7:7-8. Ano sinabi niya ganoon? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Verse 8, everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. So God has given us the privilege to ask and to seek and to knock for our needs, sa ating pangangailangan po. And He gave the assurance that we're going to receive, to find, and the assurance that the door of opportunity will be open for us. However, in John 14:13-14, this is what Jesus said. Whatever you ask, take note the word whatever, you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. The Lord Jesus Christ said, whatever you ask, and anything you ask in His name, He will do it. Whatever, anything. But then, John said in 1 John 5:14-15, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.
And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Ano sa ibig sabihin nun? If we ask according to His will, He hears us. Nakirinig tayo, and surely He will answer us. Now, in other words, in asking from God, there is no borderline. Whatever and anything you ask in my name, yun ang sabi ng Lord. Anything and everything we ask in His name will be granted as long as it is according to the will of God. Kaya anuman. So I know that many Christians nowadays are sick. Alam ko, marami sa inyo may sakit nakikinig ngayon. Now, what is the will of God for the sick people? Yan ang tanong. Well, let me rephrase that question. Is God willing to heal the sick, especially His children? Yan ang tanong ngayon. Willing ba ang Lord na pagalingin ang kanyang anak? Sa Matthew 8:2, the Bible says, "And behold, a leper came and worshipped Him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean." So the leper whose sickness was a symbol of sin came to the Lord Jesus Christ and asked Him, Lord, if you're willing, you can make me clean or heal me. Ang tanong niya ay hindi nakatuon sa healing, kundi sa will ng Lord. Kanya doon sa will ng Lord, ang tanong niya, Lord, kalooban mo ba na ako ay yung pagalingin? Yun ang tanong niya. Sumagot ang Lord, Matthew 8:3, ano sinabi niya ganon? And Jesus put out His hand. Ito unang sagot niya. Put out His hand and touch him, saying, I am willing, be cleansed. And immediately his leprosy was cleansed. So the Bible said, He touched him first. He gave the touch of healing muna, yung muna ang binigay ng Lord, sa kanya sinabing, I am willing. So gusto ipakita ng Lord sa atin na willing siyang magpagaling ng karamdaman sa mga tao po. Gustong-gusto po niyang gumaling ang mga tao. Kaya kay lahat na nakikinig na may karamdaman, anuman ang karamdaman mo, pinasasabi ng Lord, willing ang Diyos, willing and able to heal you, my friend. Kahit anong karamdaman mo. Gusto ipakita ng Lord na willing talaga siya. In fact, in Luke 13:11-13, ano sinabing ganon? And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity, 18 years, and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, He called her to Him. Nang makita niya, tinawag niya, and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. He laid His hand, sumunod dito, on her, and immediately she was made straight and glorified God. So in this case, the woman did not come to Him. Hindi siya lumapit sa Lord, hindi. And yet He was the one who approached her and healed her. Ang Lord mismo lumapit sa kanya para pagaling. Hindi naman humingi ng kagalingan. Pinagaling ng Lord. What would you humihingi ng kagalingan na hindi pagalingin ng ating Lord? Though the woman didn't ask Him for healing, nakita lang niyang nahihirapan na siguro dahil nakahukot siya, yung babae yung matagal ng panahon, kaya pinagaling niya ito agad eh. So ibig sabihin, ang will niya ay pagalingin ng tao, lalo't anak niya ay kalooban ng Lord. Willing siya at hindi lang willing po. Sa Matthew 9:35, ano sinabing ganon? And then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Yan sabi ng Bible, He healed every sickness and every disease among the people. So meaning when it comes to healing, there is no borderline. Wala po. Kahit anong sakit mo, kaya kanyang pagalit at gusto kanyang pagalingin. May cancer ka, lahat may cancer po. Willing siya at kaya niyang pagalingin ka. May diabetes ka, willing siya at gusto niyang pagalingin ka. Meron kang kidney disease, willing siya. Sakit sa puso, willing siya. Willing siya sa kung ano yung sakit mo. High blood, anumang klase ng sakit, willing siya, kaya kanyang pagalingin. Yun ang kalooban ng Lord. Pagdating po sa karamdaman kanya, lahat na may karamdaman, huwag po kayo matakot po. Willing ang Diyos na magpagaling sa atin. Basta yung pananampalataya natin, nandun, tiyakakin ko sa inyo, willing ang Lord. Alam nyo, naalala ko isang kapatiran natin. Isang kapatiran natin na COVID po siya. May pera po siya, sabi. Kaya niya magpa-hospital. Ngayon, umabot siya sa punto na sinabi na, nagpa-check up siya sa hospital, at sabi ng hospital sa kanya, may pneumonia siya, kailangan i-confine na siya. Para alam nyo ginawa niya? Hindi siya nagpa-confine.
Ang sinabi niya, hindi po, sige, uwi muna ako, magpe-prepare muna ako. Pero ayaw lang niya magpa-confine. Bumuwi siya ng bahay, mga kapatid. May pera po siya. Pero umuwi siya ng bahay. Pagdating sa bahay, mga kapatid, pagdating doon, tinawagan ni Pastora, tapos nag-usap sila, mga kapatid. Ano sabi niya ganon? Ang sabi niya ganon, kasi pinipilit ako na anak ko pa-confine ako, ayaw kong pa-confine. Ang sabi ng anak ko, baka mawalan ako ng oxygen. Alam niyo kung ano sinabi niya? Kung mawalan ako oxygen, so be it. Yan yung mamatay. Kung mamatay. Yun ang sinabi niya. Basta ang Diyos ang magpapagaling sa akin. Kasi ang nasa mind pala niya, hindi pa pwedeng piming pera na lang kasi mapera siya eh. Sa pera nakukuha lahat. Dito gusto niyang patunayan yung pananampalataya niya talaga. Kaya nanampalataya siya, nagagaling siya. You know what happened? Oh yes, uminom siya ng gamot, mga kapatid, pero hindi siya nagpa-hospital. Pinatigasan niya talaga, hindi siya magpapa-hospital. Sinasabihan ng anak, tinatakot na siya, mga kapatid. Hindi din natakot, sinasabi mangyayari sa kanya. Kasi minumonya na siya. Pero hindi siya natakot, mga kapatid. Nagpabili lang siya ng oxygen para may oxygen sa sarili niya, mga kapatid. Pagkatapos doon siya sa bahay, nag-pray siya, nag-praising siya, pinag-pray namin, marami nag-pray sa kanya, mga kapatid. 2 to 3 days gumaling eh. Gumaling siya, mga kapatid. Pneumonia, gumaling. Hindi siya nag-serious, mga kapatid. Ang tanong bakit? Paano nanampalataya siya? Why? Alam niya na nagpapagaling ang Lord. At gano'n ang ibig sabihin ng Diyos sa atin lahat. Ang Diyos po nagpapagaling at gusto ng Lord na magpagaling po. Gusto niya pagalingin ka. Ano man ang karamdaman mo, willing siya. Willing and able ang Diyos na magpagaling po sa atin. Kaya wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Sa amin nga, medyo nag-alala rin kami. Dahil nisip namin dapat siguro pakumpay na siya. Pero hindi po, talaga nanampalataya siya talaga, mga kapatid. At kanya sinabi niya, if I perish, parang kay Esther eh. Kung mamatay, mamatay. Yun ang kanya sinabi, mga kapatid. Ano nangyari? Hindi siya namatay. Hindi siya namatay. Kasi hindi siya natakot mamatay. Ang sabi ng Bible, ang natatakot mamatay ay yun ang mamamatay. At hindi natatakot mamatay, lalo't alang-alang sa gospel, sa pananampalataya, ay lalong hindi mamamatay. Kaya hindi siya namatay. Gumaling siya, mga kapatid. Ganong katindi, mga kapatid, pagka tayo po nanampalataya sa Lord. Talagang makikita nyo kung paano magpagaling ang Lord po natin, mga kapatid. Makikita nyo kung paano kumilos ang Diyos po natin. Ganun po ang Diyos natin, mga kapatid. Gusto niya. Kaulitin ko, lahat kayo may karamdaman po. Gusto niya gumaling ka. Willing siya na gumaling ka. At hindi lang yun. Walang borderline, ano man ang sakit mo. Ano man klase ng sakit mo, ano man ang karamdaman mo, ay kayang pagalingin ng Lord. Gusto ng Lord na pagalingin ka. Kaya alisin mo ang takot mo, alisin mo ang pag-aalala mo, alisin mo yung mga bagay na nasa heart mo, na sumisira ng pananampalataya mo. Isa lang isipin mo, gusto ng Diyos pagalingin ako. Gusto ng Lord pagalingin ako. Willing ang Lord pagalingin ako. At alam ko, gagaling ako. Sa power ng Lord, gagaling ako. Sa power ng Lord, gagaling ako. Yun na nasa mind natin dapat. Yun na nasa heart natin dapat po. Para gumaling talaga tayo sa lahat ng mga karamdaman po natin. Kanya, ayaw ng Lord. Templo ka ng Diyos. Ayaw ng Lord na templo na may sakit. Ayaw po ng Lord. Ang gusto niya, ang templo niya malusog, malakas. Nakita niyo nun sa Old Testament? Ang ginawang templo talagang literal na templo na building. Anong ginawang templo ng Lord? Ano binili niya kay Solomon, mga kapatid? Grabe ginasto sa Temple of God noon. Lahat halos puro ginto ang ginawa doon sa templo. Yung templong bato na winasak lang ng kalaban, mga kapatid, pinaganda ng gusto, inayos ng gusto, dahil templo ng Diyos yan. What more? Ngayon, ito ang templo ng Diyos. Gugustuhin ba ng Diyos na ang templo niya may sakit? Gugustuhin ba ng Diyos ang templo niya na bubulok yung loob? Hindi bulok ang loob ng templo. Maganda loob ng templo, literal na templo, maganda ang loob. Kanya dapat yan, yung loob natin maganda rin. Inasa loob natin, mga doon, sariwa, lahat yung ating mga laman loob sa lahat, gano'n, walang problema, sapagkat nando doon ang kagalingan sa atin. Dahil ito, templo ng Diyos. Templo ng Lord na lumalakad tayo, hindi pwede lumalakad tayo na para tayong nicho na sa loob, bulok, sa labas, hindi po gano'n. Ang gusto ng Lord, maayos tayo sa labas, sa loob, maayos din. Wala yung karamdaman talaga. Hindi ko sinasabi, hindi ka magkakaroon ng karamdaman. Magkaroon ka man. Pero ang Diyos pa din ang magpapagaling sa iyo. Dahil willing ang Lord na pagalingin tayo. Willing ang Lord na gumaling ka. Anuman, walang borderline. Anuman ang karamdaman mo, yun ang will ng ating Diyos sa buhay. Ngayon, pagdating sa pinansyal, okay, makinig kayo. Alam ko, yun din ang problema na marami sa atin. Ang finances naman ngayon. Philippians 4:19, ano sinabi nga noon? But my God shall supply all your needs. Wala rin borderline. All your needs. Needs nga lang po. Hindi wants, needs. According to His riches in glory by Christ Jesus. So it's a promise. My God shall supply all your needs
All, no borderline. Basta needs. Isusupply niya nga. Sigurado po yan. Yun ang sabi niya. At hindi sinungaling ang Lord, mga kapatid. Pag sinabi ng Lord, ay sigurado magaganap. Although si Paul ang nagsabi niyan. But Paul was inspired by the Holy Ghost. Sasabihin niya yan. Kaya sigurado pag sinabing need, ibibigay ng Lord. Tanong, ang food ba ay need? Yes. Kanya kasama ang pagkain. Ang damit ba ay kasama? Yes. Kasama damit. Ang bahay ba kasama? Meron bang tao ng bahay? Pag wala kang bahay, bagamundo, mangyayari sa atin. Gusto ba ng Lord ang anak niya bagamundo? Gusto rin kasama ang bahay. It's either meron kang bigyan ka ng pang-upa o bigyan ka ng talaga ng permanenteng bahay ng Lord. Although hindi malaki, maliit na bahay. Pero meron, bibigyan ka ng Lord. Gamot, kasama sa supply. Kung car, yung kotse ba ay need mo, cellphone kailangan mo, kasama rin po. Sapatos, kasama ba? Kasama. Nakita nyo sa wilderness, mga kapatid, yung mga anak ng Diyos, hindi na luma yung sapatos nila. Ano yung sabihin nyo? Gusto na Lord, bago sapatos mo. Imagine that, 40 years sila ron, 30 to 40 years sila, pagkatapos hindi na luma yung sapatos dahil pinababago ng Lord, ayaw maluma ng Lord sa sapatos nila. Kasama sa supply. Ngayon, ang kayamanan, hindi ko sabing hindi, pero depende po pagdating sa kayamanan. Maliban kung will niyang payamanin ka, depende pa rin sa will po niya, mga kapatid. Ngayon, ang mas matindi dyan, pati yung hindi mo na kailangan at hindi mo inihingi, abay may pag-asa pa rin ibigay ng Diyos dahil walang borderline nga ang pagbibigay niya. Ngayon, naalala ko si King Solomon was about to sit on the throne as the king of Israel. He asked something from God that pleased the Lord, na pleased talaga. 2 Chronicles 1:10, ano sabi nga nun? Now give me the wisdom. Yan ang, bago siya umupo yan, sinabi niya, Lord, give me wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. For who can judge this great people of yours? Lord, ang hinihingi ko isa lang. Isa lang hinihingi ko, Lord. Give me wisdom. Wisdom and knowledge. So that I can rule or judge this great people of yours. Para mapamahalaan ko itong mga tao mo. Ito ang hinihingi ko, Lord. Now sa 1 Kings 3:10-11, ano sabi nga noon? And the speech pleased the Lord. Yung hiningi niya na gustuhan ng Lord, that Solomon had asked this thing. And then God said to him, because you have asked this thing, and have not asked long life for yourself, nor have asked riches for yourself, hindi ka humingi na riches, hindi ka humingi na ng buhay ng kaaway mo, but you have asked for yourself understanding to discern justice or wisdom. Ano sinabi ng Bible sa verse 12? Ano sabi ganon? Behold, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. He was given wisdom and knowledge and understanding incomparable to any wise man on earth. Wisdom without borderline ang binigay sa kanya. Lahat ng tanong ng Queen of Sheba, nasagot niya, mga kapatid, sa sobrang dunong na binigay sa kanya. And in verse 13 and 14, ang sinabi ng Lord, and I have also given you what you have not asked. Yung hindi mo hinihingi, ay bibigay ko rin sa iyo. Yung hindi mo hinihingi, bibigay ko rin sa iyo. Both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. So, next, and if you walk in my ways to keep my statutes and my commandments, eto na naman, as your father David, walk then I will lengthen your days. Hindi yan hinihingi, pero pahabain ko ang buhay mo, sumunod ka lang. So God said, I also have given you what you have not asked. Yung hindi mo hinihingi, yung riches, hindi mo, so ang riches pala ay hindi magandang hingin. Maganda sa riches, mga kapatid, kusa, ibigay ng Lord sa atin. And honor incomparable to the kings of those days. Binigay sa kanya. Bakit? Bakit binigay ng Lord? Yung hindi niya hinihingi na kayamanan. Sobrang kayamanan binigay sa kanya. Nga pinag-aawayan kung nasaan yung kayamanan yung mga kapatid. Ngayon, ang tanong, bakit nga binigay sa kanya? Kasi hiningi niya yung the best sa lahat. Yung ito ang hiningi niya. Ang wisdom ang hiningi niya. Hindi muna pera hiningi niya. Yung wisdom na walang borderline, yan ang hiningi niya, mga kapatid. Why? Proverbs 3:13-18 says, happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding.
For her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her. Lahat daw ng dinidesire mo ay hindi maikukumpara sa wisdom. Length of days is in her. Yung haba ng buhay nasa wisdom pa din. Right hand in her left hand, riches and honor. Sa kaliwat kanan, riches, honor na doon sa'yo. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Ayun, lahat daw ng daanan mo ay kapayapaan. She is tree of life. In the wisdom ay tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her. Masaya daw kung pinanatili mo ang wisdom ng Lord. Meaning, kapag may wisdom ka, pati hindi mo hinihingi ay ibibigay ng Lord. Why? Dahil alam niyang may wisdom ka para gamitin ang blessing na binigay niya sa'yo. At hindi ito magkukos na ikapapahamak mo. Kasi ang gusto niya, from blessing to blessing, ang gusto ng ating Lord. Na pag binigyan ka ng blessing ng Lord ay yung makukompose mo ang sarili mo at hindi ka patatangay doon sa blessing, kundi yung blessing ang pasusunurin mo sa'yo. Yun ang gusto ng ating Lord. Kaya sa inyo lahat na nakikinig, alam ko yan ang problem din natin. Marami sa inyo may problema sa pera po. Insecure tayo pagdating sa pera. Huwag po kayong mag-alala. Kahit nga hindi mo hinihingi, kaya ibigay ng Lord. Kaya ibigay, willing ang Lord, ibigay po sa atin. Kaya lang, itong kailangan natin po. Kung gusto nyo na hindi lang needs sa ibigay po sa atin, ito hingin po natin. Ang wisdom hingin po natin sa Lord. Kasi kanina, pagdating sa needs, sigurado po, na yun ang pangako na Lord bibigay sa atin. Pero pagdating na doon sa lagpas sa needs natin po, nasabihin natin, gusto natin talaga magkapera para makatulong sa iba, ito po muna ang kailangan natin. Dahil hindi tayo pagkakatiwalaan ng Lord na malaking halaga pag wala po tayong wisdom po. Katulad din ng tatayan na anak mo, hindi ka magtitiwala pag wala kang wisdom. Ganon din po sa ating Panginoon po. Yun talagang walang borderline na wisdom, yun ang dapat po na nasa atin. So sana po sa umagang ito mga kapatid ay nakuha natin ang message ng ating Lord. Pagdating sa salitang borderline, una sa pag-ibig po mga kapatid. Kailangan ng pag-ibig natin sa isa't isa para sa ganun walang lalagpas sa borderline. Kung nagmamahalan lang ang mananampalataya, wala pong lalagpas sa borderline, walang mag-aaway, walang hidwaan mga kapatid. At pangalawa, pagdating sa blessing po, kahit yung hindi mo hinihingi, kaya ibigay ng Lord sa atin po. Basta tayo po nandun sa puso natin na talagang gusto natin tumulong at nasa heart po natin mga kapatid, may wisdom tayo kung paano natin gagastusin yung perang bibigay ng Lord po sa atin. So purihin ng Diyos mga kapatid, sana po sa maikling message ng Lord na ito ay nakuha natin ng kalooban ng Lord at mangyari sa atin. Mangyari nawa sa inyong lahat ang sinabi ng Lord mga kapatid. Mula sa pag-ibig po hanggang doon sa healing, hanggang doon sa blessing ng Lord, mangyari po sa inyong lahat. Lahat kayo nakikinig sa umagang ito. Mangyari sa atin lahat mga kapatid. At alam ko ito'y mangyayari kung ito ay susundin natin at kung ito'y gagawin po natin lahat. Gustong-gusto ng Lord mga kapatid na tayo po'y magmamahalan sa isa't isa para mawala na hidwaan po. Yan lang po ang solusyon para mawala hidwaan sa loob ng church. We have to love one another. Mawala hidwaan sa loob ng pamilya. Mawala hidwaan pati sa gobyerno, kahit saan lugar, kahit anong institution yan. Mawala hidwaan pag nandun ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi pwedeng isa lang po. Kailangan mutual po ang pag-ibig po. Pag isa lang, hindi po tatayo po mga kapatid. Kailangan dalawa po sila. Kaya sa parte niya, kung pareho nagmamahalan po, maganda mangyayari mo. Wala ang conflict mo, walang hidwaan. Pagdating sa healing, sinabi na ng Lord, I'm willing. Willing and able ng Lord. Pagalingin po tayo. Pagdating sa prosperity, willing din ng Lord. Basta tayo may wisdom, ipaprosper po tayo ng ating Lord. Kaya nga sinabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Wala na pong kulang. Dahil walang sukat ang pagbibigay ng Lord po sa atin. So, purihin ng Diyos mga kapatid at sana po sa maikli mensahe ng Lord na ito ay nakuha natin, may apply natin para makuha na po natin ang blessing ng Lord. Marami sa inyo gusto i-bless ng Lord mga kapatid. Napakarami po. Kailan yung wisdom po ang hinihintay ng Lord. Marami sa inyo dapat po masaya ang buhay. Kailan yung pag-ibig ang kailangan po natin. Marami sa inyo ang gusto ng Lord ay pagalingin talaga. Kaya lang yung ating pananampalataya ang kailangan po natin. Pero gusto ng Lord, gusto niya lahat yan, sa madali sabi. Gusto niya may pag-ibig tayo, gusto niya may healing tayo, gusto niya may prosperity po tayo. Kalooban ng ating Panginoon po. Basta ang kailangan lang, meron po tayo nito at meron tayo nito, yung pag-ibig sa ating kapwa. So yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin po sa oras na ito. Dakilang Ama, maraming salamat uli Panginoon ko. At sa araw na ito, O Diyos, ay Ikaw ang nanguna sa amin. Salamat po muli nilinaw mo sa amin, O Lord, na wala kaming kailangan kundi ang pag-ibig sa isa't isa, O Lord.
na katulad ng pinakita mo sa cross of Calvary, Ama. Hinihiling ko lang sa iyo, Panginoon, na ikaw nang bahala po sa amin, Lord. Lahat ng mga nakinig ngayon sa umagang ito, sana hindi lang nakinig, kundi isagawa po namin, Lord. Matuto kami magmahal sa isa't isa, Panginoon, para maiwasan na hidwaan, Ama. Matuto kami, Panginoon, kung mahalin ang kapwa namin para maalis ang conflict, Panginoon. Ganyan din po, O Diyos, magkaroon kami ng tinatawag na wisdom para po mapagkatiwalaan mo kami ng kung ano man yung pera yung bibigay mo sa amin ay magagastos namin na maayos, Panginoon, ang ayon sa iyong kalooban. Ganyan din ang healing, Lord. Sinabi mo ng kalooban mo. Kaya tulungan mo lahat na may karamdaman ngayon, Panginoon. Pagalingin mo sila in the name of Jesus Christ of Nazareth. Padaluin mo divine miracle, divine healing sa nila in Jesus' name. Sino man na may karamdaman sa orsa ito, Panginoon ko, iunat mo ang kamay mo. Hipuin mo yung kanyang katawan, Panginoon. At tulutan mong gumaling ang lupa niyang katawan, Lord, ay gumaling ngayon din. Lumakas siya, Panginoon, para ang templo mo ay maging malinis, maging malakas, Panginoon. Kung sino man nangangailangan, O Lord, extend mo, Panginoon, ang kamay mo at iunat mo po, Lord, at iabot mo sa kanya ang kanyang pangailangan na pinangako mo na lahat ng pangailangan namin, walang borderline na bibigay mo sa amin. Salamat na marami, Lord. Pinupuri ka namin, tinataas, tinadakil at pinasasalamatan, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, purihin ng Diyos mga kapatid at salamat po sa inyo lahat na nakinig sa araw na ito. Sana po hindi tayo nakinig, kundi ito po ay isagawa po natin. Sa isang linggo po ay tungkol sa Father ang tatalakayin natin. Father's Day yata sa isang linggo, yan po tatalakayin po natin. Kaya wag po kayo mawawala. Salamat sa inyo lahat at hanggang sa isang linggo magkita-kita ulit tayo. May God bless you all. Praise God, napakaganda po ng ating po napakinggan ngayong araw na ito dahil ngayon po pinakita po sa atin ng Lord that His love knows no end and it has no limit. So in other words, wala po siyang borderline. And I believe if you want to experience that love in our lives, especially sa lahat po ng ating po mga first-time viewers, we need to accept Jesus Christ sa buhay po natin. Kaya lang po sa paano pong paraan? First, by believing in His gospel. Now, the question is, what is that gospel of Christ? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya lang po, pagkatapos po nating maniwala, hindi po dyan natatapos. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Repentance symbolizes the death of Christ. Tayo naman po magsisisi naman po ng ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay din po natin ang ating po mga kasalanan pag tayo po ay nagre-repent. At naniniwala po ako, kahit gaano po kabigat ang nagawa mong kasalanan sa ating Panginoon, as long as nandun po yung genuine na pagsisisi po sa ating puso, the Lord is willing and able to forgive your sin. So yan po ang unang step, we need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismohan naman po sa tubig in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. At yan pong tubig na hindi po yan paghuhugas lang ng katawan, kundi yan po ay nakakapag-alis po ng ating po mga kasalanan. So yan po ang pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power.
Alam niyo po, marami po sa atin, naniniwala po ako, marami tayong mga kahinaan, gusto nating mapagtagumpayan, kaya lang nahihirapan po tayo. But once you receive the gift of the Holy Spirit, kahit ang dami natin mga weaknesses, yan po yung tutulong sa atin para mapagtagumpayan yung mga weaknesses na yan. Gayun din yan din po ang tutulong sa atin to overcome all the works of the evil forces of darkness sa atin po mga buhay. Yan din po ang mag-guide sa atin, yan ang maggagabay sa atin para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Once you receive the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit itself. So yan po yung pangatlong step. So unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulam. Please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng mga interested po magpabaptize, andyan po ang mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan or you can message us directly sa ating pong FB page. Para sa gayon, magbibigay po kami ng instructions kung paano po kayo makakapunta sa lugar at gayon din na mabigyan din po kayo ng tao na kakausap po sa inyo para ma-explain po sa inyo further kung may mga questions po kayo. So once again, on behalf of our beloved Bishop, pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon, and to God be all the glory. Purihin po ang Panginoon, tunay nga po na hindi po natin kayang sundin ang kalooban ng Diyos hanggat hindi po tayo talaga dadaan sa proseso na palagi pong tinuturo, pinapahayag po na ating beloved Pastor Ludwig ang Acts 2:38. Para sa lahat po yan ng mga ngayon pa lamang po nakapanood sa ating programa, yan po ang ating dinudulog sa inyong lahat na kailangan po natin isagawa yan. Samantala po, napakaganda po ng turo ng ating beloved Bishop. Alam po ba ninyo, sabi ko sa kanya habang binabasa ko po yung topic niya, sabi ko, ang sarap naman itong topic na to. Kasi naalala ko nung unang panahon, wala po sa akin borderline. Ako, pag ako po humiri, talagang marami po akong tinatapakan tao. Pero salamat po. Ngayon po, tinuro sa atin ng Panginoon na tandaan natin ang borderline na to, na tayo po ay magmahalan sa bawat isa upang hindi po tayo makasakit ng damdamin. Sapagkat pag may borderline tayo, nagpapakita po tayo ng respeto. Amen po ba? Salamat kay Lord sapagkat yung kanya pong habag, yung kanyang pag-ibig sa atin, yun lang ang walang borderline. Kaya't magpasalamat na tayo sapagkat kahit na anong bansa, kahit anong nasyon, kahit anong lahi ka, walang hanggan ang pagmamahal ng Lord sa atin. Walang hanggan ang pagpapatawad. Walang hanggan ang pagbibigay ng ating Diyos. Amen? So ngayon po, idadago po tayo sa ating pagbigay sa Genesis 35 verses 12 to 15. The land which I gave Abraham, Isaac, I give to you, and to your descendants after you I give this land. Then God went up from him in the place where he talked with him. So Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, a pillar of stone, and he poured the drink offering on it, and he poured oil on it. And Jacob called the name of the place where God spoke with him, Bethel. Purihin po ang ating Panginoon, tunay nga po na makikita po natin na ang mga anak ng Diyos, isang magandang halimbawa si Jacob, ito pong ginawa niya ay
nakipag-usap po ang Lord sa kanya dahil meron po siyang matinding problema. Nagkaroon po siya ng problema sa kanyang mga anak. So, kinausap siya ng Panginoon, inaliw siya ng Panginoon, pinangkuhan siya ng ating Panginoon. Kaya pagkatapos pong siya'y kausapin ng ating Diyos, so ano po ang ginawa niya? Siya po ay nag-alay sa ating Panginoon. Gumawa siya po ng pillar of stone. So, nag-pour out siya ng drink offering doon at nag-poured out din siya ng oil doon. So, kung saan lugar ka, kinakausap ng Panginoon, nandoon po tayo, nagbibigay ng offering sa Kanya. Kaya ngayon po ay magbibigay po tayo ng offering sa ating Panginoon. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganon din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa kanya-kanya ninyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Iyuko po natin na ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo sapagkat ngayon po ay natutunan namin, Lord, na ang borderline na to, Lord, ay ang talagang tunay na isagawa po namin sapagkat kung minsan po talaga nagko-crossing the line kami na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hidwaan. At tinuro mo sa amin, Lord, na kung kami po ay magmamahalan sa bawat isa at magrerespetuhan sa bawat isa, tunay nga po, Lord, na may isasagawa po namin ang iyong dakilang kalooban. Tulungan po, Lord, na lahat ng mga supply mo ipagkaloob mo po sa inyong mga anak. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin, basbasa mo po't pagpalain. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, ito pong samot dalangin namin sa nag-isang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin ang Panginoon, tunay nga po na napakaganda po na tayo po'y laging sama-sama sa ating gawain at mapakita po natin sa ating Panginoon ang pagmamahal natin sa Kanya. At alam po ng ating Diyos na sa ating pong pakikinig ng salita niya ay tayo po'y pagpapalain. Hanggang sa susunod pong linggo, mga kapatid, kaibigan, huwag po nating kaliligtaan na magpakitang gilas tayo sa ating Panginoon. To God be the glory. God bless you all. As his people bow before him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till his kingdom come. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth. Now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth. Now in his presence we sing. Hallelujah. Let's praise the Lord. He will reign over all the earth. Bless his name in the